Ngayon, sisilipin natin ang isang nakakagulat na kaso na naganap sa isang kilalang tirahan sa Hong Kong na tinatawag na Cornhill. Ito ay matatagpuan sa hilagang silangan ng isla. Sa Tower D ng gusaling ito ay nakatira ang isang pamilya sa apartment 312. Ang pinuno ng tahanan ay si Ginoong Putang, 57 taong gulang na may-ari ng isang tindahan ng pangkulay o dye. Ang kanyang asawa, si Ginang Magay Chi, 58 taong gulang ay isang may bahay na madalas lamang nasa loob ng kanilang bahay. Mayroon silang dalawang anak na babae. Ang panganay, si Pu Meiling, 27 taong gulang na nagtatrabaho bilang sekretarya sa isang banyagang kumpanya. Ang bunsong anak naman, si Pu Mei Kay ay nakapag-asawa na at lumipat sa Estados Unidos. Gayunpaman, tuwing may mahalagang okasyon at pista, umuwi pa rin siya sa Hong Kong upang dalawin ang kanyang mga magulang. Para sa mga nakakakilala sa kanila, ang pamilyang ito ay tila isang huwarang sambayanan, tahimik, masaya at maayos na pamumuhay. Ngunit sa kabila ng imaheng iyon, may isang kakaibang pangyayari na hindi inaasahan ng ninuman. Isang insidente na hindi lamang yumanig sa kanilang pamilya, kundi nagdulot din ng pagkabigla sa buong Hong Kong. Nagsimula ang insidente noong Huwebes, ika-31 ng Marso taong 1988, bandang alas 5 ng hapon. Dumating sa North Point Police Station ang isang dalagang babae at isang lalaking nasa middle age upang magbigay ng ulat. Ang dalaga ay si Pu Meiling, 27 taong gulang at kasama niya noon ang kanyang abogado. Ipinahayag niya sa mga pulis na ang kanyang ama, si Ginoong Putang, 57 taong gulang ay nawawala ng mahigit isang buwan at wala siyang ideya kung nasaan ito naroroon. Higit pa rito, sinabi niya na isang buwan na ang nakalilipas ay umamin ang kanyang ina na si Ginang Magay Chi, 58 taong gulang na siya umano ang may kinalaman sa pagkawala ng kanyang asawa. Kamakailan lang ay napansin ni Meiling na kakaiba ang kilos ng kanyang ina at tila hindi maayos ang pag-iisip, kaya't umaasa siyang matutulungan ng mga otoridad na alamin ang katotohanan. Ibinahagi ni Meiling ang mga detalye ng mga pangyayari. Noong Lunes, ika-22 ng Pebrero, abala siya sa kanyang trabaho at gabi na siya nakauwi sa kanilang tahanan sa apartment 312, Tower D, Cornhill. Nang kanyang susiyan ang pinto, napansin niyang nakasara ito mula sa loob. Napaisip siya na marahil ay nakatulog na ang kanyang mga magulang dahil gabi na siya nakauwi. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagpindot ng doorbell at ilang minutong paghihintay, binuksan din ng kanyang ina ang pinto. Agad na napansin ni Meiling na may dugo sa ilong ng kanyang ina. Bago pa man siya makapagsalita, umupo na ito at nagsimulang magpunas ng sahig gamit ang tuwalya dahil may bahid ng dugo sa sahig. Inisip lamang ni Meiling na baka hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang ina at baka nagkaroon lamang ito ng pagdurugo sa ilong. Tinanong niya ang kanyang ina kung nakatulog na ba ang kanyang ama, ngunit hindi siya tiningnan ng kanyang ina at patuloy lang itong nagpunas ng sahig. Sa malamig na tono, sinabi ng kanyang ina na sinaktan daw siya ng kanyang asawa at tinangkang sakalin gamit ang tuwalya, kaya siya naman ay bumawi at pinukpok ito ng martilyo hanggang sa mawala ang buhay nito. Nagulat si Meiling sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na ang isang simpleng tanong ay masasagot ng ganoong kabigat na pahayag. Inakala niya ay marahil bunga lamang ito ng matinding galit at hindi niya pinansin, sapagkat hindi niya maisip na magagawa iyon ng kanyang sariling ina. Pinili niyang puntahan ang kwarto ng kanyang ama upang personal na magtanong. Ngunit bago pa man siya makapasok, biglang sumigaw ang kanyang ina at maring ipinagbawal na buksan niya ang pintuan. Nabigla si Meiling sa biglang pagsabog ng damdamin ng kanyang ina at dahil pagod na rin siya mula sa trabaho, pinili niyang huwag na lamang igiit ang kanyang nais. Tumuloy na lamang siya sa kanyang silid. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Meiling sa kanyang normal na gawain at pumasok pa rin sa trabaho. Maliban sa hindi niya nakita ang kanyang ama, walang gaanong kakaiba sa bahay. At dahil sobrang dami na rin ang iniintindi sa trabaho, halos nakalimutan na niya ang nangyari noong gabing iyon. Pagkalipas ng ilang panahon, sinabi ng kanyang ina na gusto niyang lumipat ng bahay. Dahil dito, lumipat sila mula Cornhill patungo sa Shantung Street sa distrito ng Wan Chai na tinatayang nasa layong 2.8 miles. Pagkalipat nila sa kanilang bagong tirahan, hindi pa rin nakikita ni Meiling ang kanyang ama. Dahil sa takot sa magiging reaksyon ng kanyang ina, pinili niyang huwag na lamang magtanong.
Ang ganitong pag-iwas ay hindi na rin bago para kay Mei-ling. Dahil bata pa lamang siya ay nasanay na ang kanilang pamilya sa madalas na paglipat-lipat ng bahay. Naaalala niya na ilang ulit na ipinilit ng kanyang ina na ang kanilang bahay ay pinamumugaran ng masamang espiritu, dahilan upang 4 na beses silang lumipat sa loob lamang ng 5 taon. Sa mga huling taon, lumala rin ang relasyon ng kanyang mga magulang at madalas na ang kanilang pagtatalo. Sa isip ni Mei-ling, maaaring umalis lamang ang kanyang ama upang magpalamig o marahil ay pumunta sa babaeng minsan nang binanggit ng kanyang ina. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nananatiling walang bakas ang kanyang ama. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tiyo, ang nakakatandang kapatid ng kanyang ama at kasosyo nito sa tindahan ng pangkulay. Sinabi nito na matagal nang hindi pumapasok ang kanyang ama sa kanilang negosyo. Dahil dito, nagsimula ng magsaliksik si Mei-ling. Tumatawag at bumibisita siya sa mga lugar na posibleng puntahan ng kanyang ama, ngunit kahit saan siya maghanap ay hindi niya ito makita. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina noong una na siya mismo ang may kinalaman sa pagkawala ng kanyang asawa. Doon na nagsimulang pumasok ang alinlangan sa kanyang isipan na maaaring totoo nga ang ipinahayag ng kanyang ina. Ibinahagi niya ang kanyang pangamba sa kanyang tiyo at matapos marinig ang kanyang kwento ay tila nanlamig ito at ramdam na may seryosong bagay na nagaganap. Pinayuhan siya ng kanyang tiyo na agad na tumawag ng pulis. Ngunit nagdadalawang isip si Mei-ling. Sa halip, nagpasya siyang siya mismo ang maganap ng kasagutan kung saan napunta ang kanyang ama at kung totoo nga ba ang ipinahayag ng kanyang ina. Makalipas ang ilang panahon, natuklasan niya ang isang sulat kamay na nakatago sa lagayan ng kanyang ina. Ang liham ay isinulat bago pa man mawala ang kanyang ama, at sa mga pahina nito, inilabas ng kanyang ina ang kanyang hinanakit. Ikinuwento niya ang hirap na naranasan sa piling ng kanyang asawa, ang pakiramdam na hindi siya pantay tinrato, at ang kanyang pagnanais na mabigyan ng makatarungan kapalit sa mga dinanas na iyon. Sa liham na natagpuan, isinulat ng ina na mula pa noong sila ay kinasal noong Mayo ng 1959, nagkaroon siya ng 2 anak na babae. Bagamat hindi siya nakatulong sa pinansyal na aspeto, ibinuhos naman niya ang kanyang panahon at lakas sa pag-aalaga sa kanilang pamilya. Ngunit labis siyang nasaktan nang matuklasan niyang mahigit 15 taon nang hindi naging tapat sa kanya ang kanyang asawa. Ayon sa kanyang isinulat, sangkot daw ito sa iba't ibang relasyon sa labas ng kanilang kasal at nagkaroon pa umano ng isang anak sa isang babae. Dagdag pa sa sulat, inilahad ng ina na matagal na siyang iniwan ng kanyang asawa sa aspetong emosyonal. Mahigit 15 taon na silang hindi namumuhay na parang tunay na mag-asawa. Ikinuwento rin niya ang mahihirap na pagtrato sa kanya sa usaping pampamilya at pinansyal. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pakiusap na siya ay ituring ng patas, pagbabanta umano ng kamatayan ang naging tugon ng kanyang asawa. Matagal niya itong tiniis. Namuhay sa takot na baka dumating ang araw na hindi niya na makontrol ang kanyang galit at tuluyang gawin ang mga pagbabanta. Sa huli, isinulat niya na wala nang makakalutas sa bigat ng kawalan ng katarungan na kanyang nadarama. Pagkatapos mabasa ang sulat, nakumbinsi si Mei-ling na ang pagkawala ng kanyang ama ay lubhang kahina-hinala at malamang na may kinalaman ng kanyang ina, kaya't nagpasya siyang tumawag na sa mga otoridad. Noong ika-21 ng Marso taong 1988, mahigit 1 buwan matapos mawala ang kanyang ama, bumigat ng husto ang sitwasyon para kay Mei-ling. Hindi niya nakinaya ang bigat ng emosyon at pagkabalisa, kaya't humingi siya ng payo sa isang abogado. Nangako ito na sasamahan siya sa himpilan ng pulisya. Sa istasyon, umiiyak na ikinikwento ni Mei-ling ang buong pangyayari. At dahil ang usapin ay may kinalaman sa buhay ng isang tao, agad itong ipinasa ng mga otoridad sa Serious Crime Unit para sa mas malalim na investigasyon. Mahalaga ang naging salaysay ni Mei-ling. Sa kanilang pagsusuri, batid ng mga investigador na walang sapat na dahilan para sa isang lalaki na may lehitimong negosyo na bigla na lamang talikuran ang kanyang kabuhayan at mawala ng walang paliwanag. Higit pa rito, may tahasang pag-amin mula sa kanyang asawa kaya't si Ginang Magay-chi ang itinuring na pangunahing sospek sa kaso. Umaga ng ika-1 ng Abril taong 1988, nagtungo ang mga investigador mula sa crime unit sa tirahan ni Magay-chi sa Shantung Street, distrito ng Wanchai. Si Magay-chi ay isang payat na babae na nasa middle age at sa kanilang pagmamasid,
Tila hindi maayos ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Habang isinasagawa ang investigasyon, ikinulong niya ang kanyang sarili sa banyo. Tumanggi siyang buksan ng ilaw, hindi rin siya kumain at ayaw niyang lumabas. Matapos ang mahabang panunuyo at panghihikayat mula sa mga pulis, sa wakas ay pumayag din siyang lumabas. Isang babaeng opisyal na may mahabang pasensya ang humawak ng pagtatanong at unti-unti, nagsimulang magsalita si Gaichi. Sa kalaunan, ibinunyag niya ang isang nakakagulat na sikreto. Sa pagsisiyasat, natuklasan din nila ang ilang bagay tungkol sa kanyang pinagmulan. Si Magay Chi ay isinilang sa Guangzhou noong 1930 sa isang malaking pamilya na may maraming magkakapatid. Labis na salat sila sa kabuhayan. At tulad ng maraming kabataan noong panahong iyon, nagpasiya siyang magtungo ng mag-isa sa Hong Kong upang maghanap ng ikabubuhay. Pagdating niya sa Hong Kong, nakilala niya si Putang, isang lokal na residente na isang taon na mas bata sa kanya. Habang tumatagal, sila ay naging malapit sa isa't isa at kalaunan ay nauwi sa isang ugnayang romantiko. Sa paningin ni Gaichi, si Putang ay isang tapat na lalaki. Walang bisyo, walang pagkahilig sa sugal, at isang taong maaari niyang pagkatiwalaan ng kanyang hinaharap. Noong Mayo ng 1959, ikinasal si Magay Chi na noon ay 29 na taong gulang pa lamang kay Putang na 28 taong gulang. Makalipas ang isang taon, noong 1960, isinilang ang kanilang panganay na anak na babae na si Pu Meiling. Mula sa panlabas na pananaw, maayos at masaya ang kanilang pamilya lalo na sa pagdating ng kanilang unang anak. Ngunit ang katotohanan sa loob ng kanilang tahanan ay malayo sa magandang anyo. Pagkatapos manganak, nagsimulang humina ang kalusugan ni Gaichi at madalas siyang magkasakit. Sa kabila nito, hindi ipinakita ni Putang ang malasakit na inaasahan niya mula sa isang asawa. Sa halip, madalas itong umalis tuwing gabi. At kapag tinatanong ni Gaichi kung saan siya nagpupunta, lagi nitong idinadahilan na naglalaro lamang siya ng mahjong kasama ang mga kaibigan at minsan ay masyadong gabi na para makauwi agad. Kalaunan, isinilang naman ang kanilang bunsong anak na si Pu Meikei. Sa panahong iyon, lalo pang lumala ang pagtrato ni Putang sa kanyang asawa. Madalas silang magtalo o kaya na may nagkikibungan at ang kanilang pagsasama ay tila naging simpleng pagsasalo na lamang sa iisang bubong, ngunit wala ng emosyonal na koneksyon. Sa tuwing nasasaktan si Gaichi, ang kanyang galit at sama ng loob ay ibinubuhos niya sa kanyang dalawang anak. Madalas niyang sisihin ang mga ito at iniisip na sila ang dahilan kung bakit naging malamig at walang malasakit ang kanyang asawa mula nang sila ay panganak. Sa Hong Kong, walang ibang maasahan si Gaichi kundi ang kanyang asawa. Si Putang lamang ang nagsilbing haligi ng kanyang buhay kahit papuno ito ng kakulangan at pagkukulang. Tinanggap niya na lamang ang ganitong kalagayan at hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob upang baguhin ang kanyang sitwasyon. Sa paglipas ng 25 taon, lumaki na ang kanyang dalawang anak. Ang bunsong si Pu Meikei ay maagang nakapag-asawa at nanirahan sa Estados Unidos kasama ang kanyang kabiyak. Dahil dito, 3 na lamang silang magkakasama. Si Putang, Gaichi at Meiling na paulit-ulit na lumilipat ng tirahan hanggang sa tuluyang sila ay manirahan sa apartment 312 Tower D ng Cornhill Garden. Mula pa noong 1982, unti-unting humina ang kalagayan ng pag-iisip ni Magay Chi. Nalaman niya ang pagtataksil ng kanyang asawa at naramdaman niyang iniwan na at pinabayaan siya nito. Dati, inilagak niya ang kanyang pananampalataya sa Budismo. Ngunit dumating ang panahon na inisip niyang hindi pinakinggan ang kanyang mga panalangin. Dahil dito, para bang tuluyan nang nawalan ng direksyon ang kanyang buhay. Mula noon, tumigil na siyang magsindi ng insenso at nawala ang huli niyang pinanghahawakang espiritual na sandigan. Sa kabila nito, si Gaichi ay kilala bilang isang mabait na may bahay na bihirang lumalabas ng bahay at buong pusong iniaalay ang kanyang oras sa pag-aalaga ng pamilya. Wala siyang matatalik na kaibigan at wala ring mapagsabihan ng kanyang mga hinaing, kaya't lahat ng kanyang bigat sa loob ay kanya lamang tinatago. Habang lumilipas ang panahon, nagbago ang kanyang ugali. Unti-unti siyang naging tahimik at malayo sa kapwa. Hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi maging sa mga kakilala. Sa tuwing nakakasalubong niya ang kapitbahay habang naglalakad,
Iniiwasan niyang bumati at hindi kailanman binabanggit ang kanyang tunay na pangalan. Maging sa kanyang mga anak, ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na palagi siyang nakakarinig ng kakaibang tunog malapit sa kanyang tainga. Kumbinsido rin siya na may mga kakaibang nilalang o espiritu na naninirahan sa kanilang bahay. Dahil sa mga paniniwalang ito, 4 beses silang lumipat ng tirahan mula 1982 hanggang 1987. Bukod pa rito, madalas ang ipaalala sa kanyang panganay na anak na huwag kailanman ibahagi ang kanilang numero ng telepono o tirahan kanino man. Sa kabila ng kakaibang kilos ni Magay Chi, hindi ito nabigyan ng pansin ng kanyang asawa. Ayon sa alaala ng panganay na anak, ang labis na pagdududa at paghihinala ng kanilang ina ay lubhang nakaapekto sa pagkakaisa ng kanilang pamilya. Unti-unti, maging siya ay nawalan na rin ng malasakit sa kalagayan ng kanyang ina. Samantala, si Putang ay nagsimulang magkaroon ng matinding hinanakit laban kay Gai Chi. Isa sa kanyang paniniwala ay nabigo ang kanyang asawa na bigyan siya ng anak na lalaki na magpapatuloy sana ng kanilang apelyido at pamana. Dahil dito, noong edad nasa 30 na siya, pumasok siya sa isang relasyon na labas sa kanilang kasal at nagkaroon ng isang anak na lalaki kasama ang kanyang karelasyon. Palihim niyang pinatira ang babae at ang kanilang anak sa atik ng kanyang dye shop. Nang malaman ito ni Gai Chi, labis siyang nagalit at hinarap ang kanyang asawa at mariing itinanong kung bakit siya tinrato sa ganoong paraan. Ngunit tumanggi si Putang na magbigay ng paliwanag at sa halip ay ipinilit na magdiborsyo. Dahil nais niyang gawing legal na asawa ang kanyang karelasyon. Umabot na ang kanilang relasyon sa puntong hindi na ito makaalpas o makabangon mula sa problema. Dahil walang sariling kita, lubos na nakaasa si Gai Chi sa kanyang asawa at sa iba pa. Hindi siya pumayag na basta-basta isuko ang kanilang kasal nang hindi nakatatanggap ng pampinansyal na kabayaran. Mariin niyang tinutulan ang ideya ng diborsyo. Ngunit dahil hindi sila magkasundo tungkol sa usaping pinansyal, tuluyan silang nagtalikuran at nagsimulang mamuhay na parabang estranghero sa isa't isa. Kalaunan, ipinagbili ni Putang ang isa sa kanyang mga ari-arian at kumita ng 200,000 Hong Kong dollars mula rito. Noong ika-22 ng Pebrero taong 1988, ang mismong araw ng insidente, labis na nag-aalala si Magay Chi na maaaring gamitin ng kanyang asawa ang 200,000 Hong Kong dollars upang suportahan ang karelasyon at ang anak nito. Dahil dito, hiningi niya ang pera at mariing ipinilit na tuluyan ng putulin ni Putang ang lahat ng ugnayan sa kanila. Gayunpaman, para kay Putang, labis na pabigat at istorbo ang kanyang asawa. Sa tindi ng galit, sinaktan niya ito sa ulo gamit ang martilyo. Hindi na nakapagpigil si Gai Chi at agad na kumuha ng isa pang martilyo na naiwan ng isang manggagawa sa kanilang bahay. Nagkaroon ng matinding alitan sa gitna ng sagupaan at tumama ang martilyo kay Putang sa ulo dahilan upang siya ay mawalan ng malay hanggang sa kalaunan ay bawian ng buhay. Nang mapagtanto ni Gai Chi ang sinapit ng kanyang asawa, binalot siya ng labis na takot. Sa halip na agad humingi ng tulong o ipagbigay alam sa mga otoridad, pinili niyang itago ang nangyari. Nais niyang burahin lahat ng ebidensya at bakas ng insidente. Matapos ang matagal na pag-iisip, dumating siya sa konklusyon na ang simpleng pagtatago ng katawan ay magiging labis na mapanganib dahil may posibilidad na ito ay matagpuan ng ibang tao. Sa pagdedesisyon na burahin ang lahat ng bakas ng nangyari, dumating si Magay Chi sa matinding pasya. Plano niyang paghiwa-hiwalayin ang katawan ng kanyang asawa. Upang maisakatuparan ito, tinawag niya ang isang part-time na kasambahay na paminsan-minsan ay pumupunta sa kanilang bahay para maglinis at inutusan itong bumili ng power saw. Balak niyang gamitin ito sa kanyang plano. Ngunit pagdating ng kagamitan, napagtanto niyang wala siyang karanasan sa paggamit nito. Nang subukan niya, napakalakas ng ingay at matindi ang panginginig na dala ng makina na nagkalat pa ng mga debris sa paligid. Natakot siyang makaagaw ito ng atensyon sa kanilang kapitbahayan, kaya't agad niyang tinalikuran ang paggamit ng power saw at sa halip ay gumamit ng hand saw. Bagamat mas mabigat at matrabaho, mas tahimik ito at hindi gaanong mapapansin ng iba. Matapos tapusin ang paghiwa-hiwalay, napatitig siya sa mga bahagi at mahina niyang binanggit na kung hindi raw siya itinulak ng paulit-ulit ay hindi sana humantong sa ganoong sitwasyon. Sa mga oras na iyon,
Pinag-isipan niya kung paano niya itatapon ang mga labi. Alam niyang ang basta-basta pagtatapon ay maaaring magdulot ng mabilis na pagkakadiskubre, kaya't nagpasya siyang prosesuhin muna ang mga ito. Ang ilang bahagi ay inilagay niya sa malaking steamer upang maiwasan ang mabilis na pagkabulok at paglabas ng kakaibang amoy. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ang mga ito kasama ng mga buto at laman sa iba't ibang plastic bags. Isa-isa niyang itinapon ang mga bag sa magkakaibang basurahan sa paligid ng kanilang tirahan. Nang ikinuwento ni Gaichi ang buong proseso sa mga otoridad, nanindig ang balahibo ng mga nakarinig. Dahil dito, nagduda ang mga investigador kung siya nga ba mismo ang nagsagawa ng mga hakbang na iyon o kung may ibang taong tumulong at siya lamang ang nag-ako ng lahat ng kwento. Ang pinakamalaking problema sa kasong ito ay ang mahabang panahon na lumipas na bago pa maaresto si Magaichi. Mahigit 1 buwan na mula nang mangyari ang insidente, kaya't ang mga bahagi ng katawan na sinabi niyang itinapon niya sa mga basurahan ay matagal nang nadala sa landfill at hindi na maaaring mahanap. Dahil dito, ang kanyang sariling pahayag na lamang ang natitirang ebidensya. Dagdag pa rito, malinaw sa mga pulis na hindi matatag ang kanyang pag-iisip kaya't mahirap tukuyin kung alin ang totoo at alin ang bunga ng kanyang imahinasyon. May posibilidad na may ilang bahagi ng kanyang salaysay na hindi tumutugma sa realidad. Gayunpaman, habang lumalalim ang investigasyon, nagsimulang maniwala ang mga otoridad na maaaring totoo ang kanyang kumpisal. Pinuntahan nila ang pinangyarihan ng krimen sa apartment 312, Tower D, Cornhill. Ngunit pagpasok nila, tumambad ang isang tirahang ganap na walang laman. Wala ni isang maayos na kasangkapan. Wala ring natagpo ang bakas ng katawan, ngipin, gamit o personal na dokumento ng biktima. Malinis ang buong lugar na tila walang nangyaring karahasan. Ito ay nakapagtataka dahil sa kanyang salaysay, sinabi ni Gaichi na matapos paghiwa-hiwalayin ang katawan, tumilapon pa ang dugo sa mga kurtina, dingding, sulok pati na sa kisame. Aniya, agad niyang nilinis ang lahat ng bakas ngunit hindi niya tuluyang natanggal ang mga mansa sa kutson. Upang maitago ang mga bakas, inutusan niya ang kasambahay na bumili ng itim na tinta at iyon ang ginamit niya upang takpan ang mga marka sa kama at sa mga sapin. Hindi natapos noon ang kanyang pagtatakip. Tumawag pa siya ng mga movers upang itapon ang lahat ng kasangkapan sa kusina, pati na ang mga martilyo, power saw at hand saw na kanyang ginamit. Halos lahat ng gamit sa bahay ay ipinagbili o itinapon, at tanging 2 aparador lamang ang kanyang ipinadala sa kanilang bagong tirahan sa Shantung Street. Sinuri ng mga investigador ang 2 aparador na dinala ni Magaichi sa bago niyang tirahan. At doon ay nakakita sila ng mga bakas ng dugo na hindi nakikita ng karaniwang mata. Bukod pa rito, natagpuan din sa mga drainage pipes ng kusina sa Cornhill Garden ang maliliit na bahagi ng himaymay ng tao. Ngunit noong panahong iyon, wala pang teknolohiyang DNA sa Hong Kong, kaya't imposibleng makumpirma kung tunay na kaiputang ang mga sample. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsusuri ng blood type, lumabas na tugma ito sa blood type ng biktima. Sa kabila nito, hindi pa rin sapat ang ebidensya upang direktang patunayan ang pagkakasala ni Gaichi. Habang nahihirapan ang mga pulis na buuin ang kaso, nakatanggap sila ng isang nakakagulat na tawag ng kumpisal. Ang tumawag ay isang lalaki na nagpakilalang Ma Shan-kun, ang nakababatang kapatid ni Gaichi. Ayon kay Shan-kun, bago pa man mangyari ang insidente, lumapit sa kanya ang kanyang ate upang humingi ng tulong. Isinalaysay niya ang mga sinabi ng kanyang kapatid. Ang iyong bayaw ay nagbenta ng ari-arian sa halagang 200,000 Hong Kong dollars at balak niyang ibigay iyon sa kanyang karelasyon at anak. Kailangan kong mabawi ang perang iyon. Handa akong magbayad ng 8,000 Hong Kong dollars sa bawat taong tutulong. Higit pa rito, sinabi umano ni Gaichi na maghanap siya ng 2 taong magpapanggap bilang mga kidnappers. Ang plano ay pupunta sila sa Cornhill apartment upang itali siya at ang kanyang asawa at pagkatapos ay tatakutin si Putang upang ilabas ang 200,000 Hong Kong dollars. Habang nagaganap ang lahat, si Gaichi naman ay magkukunwaring biktima ngunit sa totoo ay may plano siyang painumin ng pampatulog ang kanyang asawa. Noong ika-21 ng Pebrero taong 1988, isang araw bago ang insidente, kinuha ni Ma Shan-kun
Ang nakababatang kapatid ni Ma Gaichi ang dalawang construction worker na sina Leong Gaijung at Sek Jiming. Tatlo silang nagtungo sa apartment 312 at nagpanggap bilang mga tulisan gaya ng kanilang napagkasunduan. Pagdating nila doon, itinali nila si Putang sa loob ng silid at tinakpan ang kanyang bibig at mga mata gamit ang tape. Habang nakagapos, tinakot nila ito at hiningi ang halagang 200,000 Hong Kong dollars ngunit mariing tumanggi si Putang na sumunod. Dahil wala silang nakuhang resulta, napilitan ang tatlo na umalis. Bago sila tuluyang umalis, nagbabala pa si Ma Shan-kun sa kanyang bayaw at sinabi na mas mabuting tigilan na nito ang pambababae. Matapos nilang umalis, naiwan sa bahay ang mag-asawang sina Gaichi at Putang. Kinabukasan, ika-22 ng Pebrero taong 1988, ang mismong araw ng insidente, muling tumawag si Gaichi sa kanyang kapatid at sa mga kasabwat nito at sinabing nakawala umano si Putang at kailangan nilang bumalik upang siya ay itali muli. Pagbalik ng tatlong lalaki, nadatnan nilang nakatakas nga si Putang sa pagkakagapos ngunit nakita nilang nakahandusay ito at wala ng malay. Itinayo nila siya, muling itinali ng mahigpit at ibinalik sa kama. Ayon kay Ma Shan-kun, matapos nilang gawin ang ipinapagawa ng kanyang kapatid, umalis silang tatlo at wala na silang alam sa mga sumunod na pangyayari. Nang tanungin siya kung bakit siya biglang nagsiwalat sa pulisya, inamin niyang matapos mabasa ang mga ulat sa diaryo tungkol sa kaso ng kanyang bayaw, kinabahan siya at nagdesisyong umamin upang hindi tuluyang maparatangan. Dito napagtanto ng mga investigador na hindi ganap na nagsasabi ng totoo si Gaichi sa kanyang unang salaysay. Malinaw na may mga detalye siyang itinago upang maprotektahan ang kanyang nakababatang kapatid. At dahil dito, lumitaw din ang posibilidad na si Ma Shan-kun mismo ang maaaring responsable sa pagkamatay ni Putang. Upang makuha ang buong katotohanan, gumawa ng estratehiya ang pulisya. Dinala nila sa iisang silid ng interogasyon ang tatlong sospek, sina Ma Shan-kun, Leong Gaijung at Sek Jiming. Maya-maya, ipinasok nila si Ma Gaichi at ipinakita sa kanya ang tatlong lalaking binabantayan ng mga opisyal. Sinabi ng pulisya na umamin na ang kanyang kapatid na si Ma Shan-kun. Sa sandaling iyon, agad na umamin si Gaichi na siya ang may kasalanan sa lahat. Inamin niyang siya ang nag-utos na itali si Putang at siya lamang ang pumatay dito at iginiit niyang wala ng kinalaman dito ang iba. Pagkatapos nito, ibinahagi na niya ang kumpletong salaysay na tumutugma rin sa isinumbong ng kanyang kapatid. Ayon kay Gaichi, sa mismong araw ng insidente, matapos umalis ang tatlong lalaki, naghanda siya ng isang mangkok ng lugaw para sa kanyang asawa. Nang dalhin niya ito sa tabi ng kama, napansin niyang nakalaya si Putang sa pagkakagapos. Doon niya napagtanto ang lahat ng pangyayari at galit na galit si Putang nang matuklasan na ang buong pangyayari ay plano mismo ng kanyang asawa. Tumayo ito, kinuha ang mangkok ng lugaw mula sa kanyang kamay at itinapon iyon sa kanya habang sumisigaw sa galit. Sa tindi ng emosyon, bumunot si Gaichi ng malaking martilyo at tinamaan ang kanyang asawa na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos maaresto, dinala si Gaichi sa isang psychiatric hospital para suriin ang kanyang kalagayan. Doon, natukoy ng mga espesyalista na siya ay may paranoid delusions at schizophrenia. At ayon sa pagsusuri, malamang na matagal na niyang dinaranas ang kondisyon, higit sa 25 taon. Karaniwan, iniisip ng mga taong may ganitong karamdaman na sila ay pinagtatangkang saktan. At posible ring si Gaichi ay kumilos lamang ng pauna upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa paniniwalang iyon lamang ang tanging paraan upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Noong ika-29 ng Setyembre taong 1988, 6 na buwan matapos ang insidente, sinimula ng paglilitis sa High Court ng Hong Kong. 7 hurado ang lumahok sa pagdinig. Si Ma Gaichi ay naharap sa 3 kaso: murder, unlawful detention at paghadlang sa wastong libing ng isang bangkay. Samantala, ang 3 kasabwat ay kinasuhan lamang ng unlawful detention. Sa pagdinig, umamin ang 3 kasabwat sa kanilang pagkakasala. Ngunit si Gaichi ay binawi ang kanyang naunang pag-amin at nagdeklara ng not guilty. Ipinakita ng kanyang abogado ang isang sulat kamay na liham ni Gaichi bilang ebidensya sa korte. Sa ulat,
Sinabi niya na may balak umanong saktan siya ni Putang at labis itong nagbibigay ng atensyon sa kanyang kalaguyo. Dahil dito, naniniwala siyang nanganganib ang kanyang buhay. Bukod pa rito, binanggit ng depensa na si Gaichi ay matagal nang may paranoid delusions at schizophrenia, mga kondisyong nagdudulot ng maling paniniwala at mga ilusyon na para sa kanya ay tunay na nangyayari. Dahil dito, iginiit ng depensa na ang naunang confession ni Gaichi ay hindi maaasahan at ang paglalarawan niya tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa ay maituturing na walang saysay. Dagdag pa rito, binigyang diin ng depensa na nabigong makakuha ng pisikal na ebidensya ang mga investigador. Wala silang na-recover na buhok, buto o anumang bahagi ng katawan ni Putang. Dahil dito, ipinilit ng abogado na si Gaichi ay ganap na walang kasalanan batay sa kanyang sulat at sa kalagayan ng kanyang pag-iisip. Sa huli, sinabi ng presiding judge na sa oras ng insidente, si Gaichi ay maaaring hindi nasa tamang kalagayan ng pag-iisip upang lubos na makontrol ang kanyang mga kilos. Matapos ang isang linggong paglilitis, noong ika-4 ng Oktubre taong 1988, inilabas ng hurado ang kanilang desisyon. Ayon sa batas, sapat na ang majority ng boto para sa guilty verdict habang kinakailangan naman ng unanimous decision para sa acquittal. Pagkatapos ng 6 na deliberasyon, nakabuo ang 7 hurado ng hatol na 5 laban sa 2 boto. Hindi siya guilty sa murder, ngunit siya ay nahatulan ng manslaughter. Isinaalang-alang ng korte ang matagal ng kondisyon sa pag-iisip ni Gaichi, kaya ipinasiya na siya ay panatilihin ng walang takdang panahon sa Shatsui Psychiatric Treatment Center. Ang Shatsui Psychiatric Treatment Center ay hindi isang karaniwang ospital kundi isang high-security facility sa ilalim ng Hong Kong Correctional Services Department. Dito inilalagay ang mga lalaki at babaeng preso na nangangailangan ng psychiatric monitoring, espesyal na psychological services at treatment habang nakabinbin ang kanilang kaso o habang sila ay nasa sintensya. Si Gaichi ay inatasang manatili roon ng walang takdang panahon hanggang sa mapatunayan ng mga doktor na siya ay ganap ng gumaling. 3 araw matapos ang hatol kay Gaichi, noong ika-7 ng Oktubre taong 1988, nahatulan naman ang 3 iba pang akusado, sina Ma Shan-kun, Leong Gaijong at Shek Jiming ng unlawful detention. Ang bawat isa ay sinentensyahan ng 2 taong pagkakakulong at 2 taon ng probation. Binanggit ng hukom na ito ay isang hindi pangkaraniwang kaso at isang pamilyang trahedya. Ayon sa kanya, humingi si Gaichi ng tulong sa 3 lalaki dahil hindi na niya matiis ang pagtataksil at umano'y pananakit ng kanyang asawa. Gayunpaman, nilinaw ng korte na ang 3 ay pumunta lamang sa apartment upang itali ang biktima at magkunwaring magnanakaw at hindi nila isinagawa ang anumang marahas na aksyon. Wala rin silang dalang mga armas na nagpapatunay na hindi sila mga profesional na kriminal at maliit ang posibilidad na maulit pa nila ang naturang krimen. Dahil dito, sila ay binigyan ng magaan na sintensya. Dahil nakulong na rin sila ng 2 buwan at kalahati bago ang paglilitis, agad na ikinonsidera ng korte na sapat na ang panahong iyon. Pinayagan silang makalabas sa bisa ng probation at tuluyan silang pinalaya sa mismong araw ng hatol. Sa ganitong paraan, formal na nagtapos ang kaso. Si Ma Gaichi naman ay nanatili sa psychiatric hospital ng 7 taon para sa gamutan. Noong 1995, idineklara ng kanyang psychiatrist na siya ay ganap ng gumaling at maaari ng palayain. Siya ay pinalaya sa pagtatapos ng taong iyon. Ang kasong ito ay kinikilala bilang isa sa 10 pinakamisteryosong kaso sa Hong Kong. Isa rin itong unang kaso sa kasaysayan ng Hong Kong kung saan ang isang akusado ay nahatulan kahit na hindi kailanman natagpuan ang bangkay ng biktima. Maraming taong ding itinuring ng publiko at ng media na ang apartment 312 sa Cornhill Garden ay isa sa mga pinakanakakakilabot na tirahan sa Hong Kong. 2 taon matapos ang insidente, ibinenta ito sa halagang 1.1 million Hong Kong dollars sa isang investor. Gayunpaman, nang subukan itong muling ibenta para kumita, wala ni isa ang naglakas loob na bumili. Sa halip, inuupahan na lamang ito ng ilang banyagang nangungupahan. Noong taong 1990 at taong 2000, sinubukan pang ipa-auction ang apartment ngunit parehong nabigo. Dahil dito, bumagsak din ang market value ng mga karatig unit sa parehong gusali. Sa mga sumunod na taon,
Ang kasong ito ay nagsilbing inspirasyon sa ilang pelikula at palabas. Kabilang na ang 1992 TV drama na Hong Kong Criminal na ginawa ng Asia Television. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nabaon sa limot ang kaso. Matapos siyang palayain, tuluyang naglaho si Magay Chi at hanggang ngayon, hindi na nalaman ang kanyang kinaroroonan. At ang lahat ng detalye na natitira ay maaaring siya lamang ang tunay na nakakaalam. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa kaso ni Magay Chi. Isa itong trahedya na nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng Hong Kong. Mula rito, natutunan natin na ang hindi pagkakaunawaan at ang kawalan ng bakas ng komunikasyon sa pamilya ay maaaring humantong sa malalang problema. Mahalaga rin ang pagbibigay pansin sa kalusugan ng pangkaisipan dahil kung ito'y napapabayaan, maaari itong mauwi sa isang trahedya. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at kung nais nyo pang makapanood ng iba pang true crime stories na may kasamang aral, huwag kalimutang i-like ang video, i-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na kaso na ating tatalakayin. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.